Alright, what's up mga kawasak? At nagtanong nga naman sa atin kung kamusta nga daw ba ang Honda Click kapag sa ahunan. So sa inyo, sa mga nanonood na naka-Honda Click guys, is kayo na magsabi. Comment nyo nga sa baba, kamusta ba yung Honda Click na sa ahunan? Paano kapag may angkas? Okay pa rin ba? So actually sa akin is sa dami kong nadaanan na ahunan dyan sa may part ng Atimonan, sa may Bitukang Manok, sa may Tagaytay, dyan sa may Sungay, tapos kung saan pa sa mga bundok-bundok, di ba? Nagpunta din ako ng Alabat, Quezon dati. So bundukan talaga doon at ahunan. So wala naman ako naging problema guys. Masabi ko is okay yung Click sa ahunan. Kaso nga lang, ang ayoko guys, nung hindi pa to naka-groove yung bell, tapos ahunan, tapos sobrang init na ng makina nung CBT, nagde-dragging. Nangangatal-ngatal siya paakyat ng Atimonan guys. Kaya ang pangit nung hindi pa to naka-groove yung bell. Ayun, pero ngayon naka-groove na. Hindi, pero kinaya naman noon, di ba? Pero ngayon naka-groove na is kahit saan na, no? Sa dami kong inaakyatan kung saan tapos yung mga walang buwelo, pero hindi naman siya bibilis ng todo kapag wala kang buwelo guys. Kumbaga is banayad lang yung pag-akyat nyo, pero kayang kaya ha, kahit na dalawa kayong nakasakay dito. Yun, nagpunta din kami ng Batangas, may mga ahon-ahon din doon. Sabi ko sa inyo, kahit na 125cc lang to at 2 valves is quality ang ahon nito. Partida is stock pa yung ano ko nun ha, CBT ko nun ha, stock pa yung bola, hindi pa naka-remap, naka-ahon to doon kung saan wala namang problema. Kahit naman ano atang scooter is malakas naman na sa ahon. Kasi ngayon 'di ba FI na naman lahat kalimitan ang mga motor, kaya malalakas na yung mga power ng mga yan guys, no? Hindi tulad ng decarb na mamalya-malya, no? So dito sa ano, para sa FI is bihira lang mamalya yung motor, ano? Pansin ko lang sa decarb kasi is parang malimit mamalya. Kasi syempre napakadaling pihitin yung mga adjustan nun, yung mga hangin at saka gas. So umulan kanina umaga pero hindi naman siya tumuloy. I mean umulan ng konti. Kita mo yung motor natin basa oh. Tapos ano ngayon, may balita na pumutok nga yung Bulkang Taal. Pumutok ng konti or naglabas ng usok na naman. Kaya ganyang kaulap guys. Siguro dahil din doon kaya umulan, no? Dahil din sa Bulkang Taal. So ito kasi ay Cavite at katabi lang namin ang Taal. Ito ay ito ay Gentry tapos yung uwi ako ay Dasma. Ayun, katabi lang ay Taal. Kaya kapag pumutok yung Taal, kapag smog yung Taal, damay na damay yung Cavite. Ultimo nga dati, 'di ba? 2020 sa Quezon Province, yung before the pandemic, o 2019 yun or 2020. Before the pandemic, kung pumutok talaga yung Bulkang Taal, ayun, abot hanggang Quezon Province. Sa Quezon Province ako noon. Pero sabi ko nung umaga pagising ko, bakit parang ang hapdi sa mata? Ayun pala, may mga abo-abo nang nalilipad sa amin. Pero yun mo, ang layo sa amin ng Taal ha. Pero abot na abot sa amin, what more kung dito sa Cavite. Ang daming ang taga-Lemer nandun sa amin sa lugar namin. Kasi siyempre yung mga kaanak is nagpupuntahan dun sa mga kaanak na taga sa amin na malayo dun sa Bulkang Taal. So hindi lang yung mga kaanak, siyempre kahit naman ako yung kapitbahay namin na wala namang mapupuntahan, isasama ko na yan. So isinama nga doon, parang grand reunion yung nangyari doon. So hindi namang sa aming pamilya, no? Sa pamilya nung tiyahin ko sa side nung asawa niya, kaya labas na kami doon. Ayun, nagsilip kami doon. Oh my god, parang parang ano talaga. Parang reunion, ang saya noon. Pero napakadelikado yung ang dami ding namatay noon sa Bulkang Taal na yon. Lalo yung mga hayop, no? Matatawa nga ako bakit daw hindi isinama yung hayop? Ultimo nga yung tao hindi nakaligtas, yung hayop pa kaya. So yan, kaya ngayon sana naman okay lang yung Bulkang Taal. So may isang beses lang akong nabahura sa ahunan dito sa ating Click.
Tangkas ko yung Bebe Labs natin noon sa may sa may Bulacan na part. Basta sobrang ahon, tapos traffic, yung humahagok pa itong motor ko. Yung may hagok pa kasi kapag siyempre kapag kakonti lang yung gas mo, ayaw umahon. Pero pag dinamihan mo na pugak-pugak, humahagok-hagok, ayun, yun lang yung hindi ako nakaahon sa ahonan. Pero ngayon so far is hindi naman na nangyari ulit sa akin yon, at wag naman na. Ang hirap kaya, siyempre may angkas ako, pabababain ko pa ba. So kumpara ko sa ibang motor is hindi ko naman siya mapagkukumpara kasi halos lahat naman ng motor kayang umahon. Kasi di ba kapag 2 wheels lang talaga is magaan, wag lang talagang kargado ng sakay, hindi talaga makakaahon yung motor. Pero pag solo ka lang naman driver, tas may isa kang angkas na hindi naman kabigatan, siguro wala namang problema, ahon na ahon yan. Wag lang yung lubak siguro, yung rough road na paahon, dun talaga nawawala ng buwelo. Kasi paano kung mapasagda ka na agad sa isang bato na malaki-laki, di ba wala ka na agad persa, tapos mapa-stack up ka pa doon. Pero yun, December na ngayon. Yung mga vlogs natin ay hindi yan updated. Kumbaga is naka-schedule yan. Kunyari ngayon maisipan ko mag-vlog, hindi yan ngayon mapopost, naka-schedule yan. Kasi may mga naunang vlog, sunod-sunod, every 3 days yung publish noon. So ngayon ay December 3. So tingnan nyo na lang kung kailan ito ma-upload. Baka siguro December 23 yata ito ma-upload, or December 26. So maalin doon sa dalawa, parang yun yung tanda kong huli kong may content So hindi na updated. Ang hirap din kasi naman na mag daily vlog, guys. Kaya ang ginagawa ko ngayon is maisipan ko na lang. So hindi ko naman kayang gumala ng gumala sa araw-araw kasi nakakapagod din naman. So saan ako pupunta? Sayang ang maintenance, sayang ang gas. Wala naman akong matinong work ngayon kundi maglalamove o tsaka mag-grab kapag naisipan. Ewan ko, guys, parang tinamad ako sa buhay. Parang tinanggap ko na lang na talunan na ako. So hindi, inaantay akong flight, guys. So na-delay pa nga ata. Akala ko January makakaalis na ako, pero hindi pa. Oh my godness. Bago ako umuwi, ang ganda-ganda na plano ko. Sabi ko pag uwi ko magbablog ako para magtuloy-tuloy na yung vlogging ko. So hindi ko din naman nagawa ng ayos. Tapos hanggang sa pumasok ako sa company, may pera pa ako noon, pumasok ako sa company para lang hindi ganun maubos agad yung baon kong pera. So hindi din nangyari. Sabi ko, hindi din nagkaigi kasi naisip ko na parang bakit ganun, parang hindi ako a-ascension dun sa kumpanyang yon. Pagkakasahod, ubos. Tama lang para mabuhay ka. So yung ganun, sabi ko, ano bang kailangan kong gawin? So nag-resign ako. Sabi ko, dito ako sa Lalamove Motorcycle kasi depende sa sipag ko yung kikitain ko. Kung sisipagan ko lalo is malaki yung kikitain ko. So hindi din nagkaigi kasi sobrang hirap din pala. Kasi sa 8 hours is parang kikita ka lang ng net na 500 to 600. So delikado pa, nasa daan ka, sa kalsada ka. Pag naulan, patay ang biyahe. Tapos pag sobrang init is ang sama naman sa pakiramdam. Tapos mamaya bibiglang ulan is magkakasakit ka talaga, guys. Kung mga sasakyan, last chance, nag-grab naman ako. So hindi ko din pala kayang mag-grab. Parang wala sa bisyo ko talaga ang mamasada. Kumbaga pangarap kong magkakotse pero di ko pinangarap mag-grab. So hindi pala porket nakaupo ka sa sakya, nagmamaneho ka is all goods na yung trabaho mo, all goods ka na. Hindi din pala, kahit naka-aircon ka, sobrang nakakapagod din mag-drive. Minsan nga pagbaba ko sa sasakyan, parang parang gumagalaw yung mundo. Oo, na-unbalance ako kapag siyempre yung pa namang 12 oras hanggang 15 hours kang magdadrive. Paano pa namang hindi ka mapapagod dun, no? Ang layo ng usapan natin. Nasa Honda Click lang tayo kanina, but ngayon nasa Grab na, no? So yun lang, so quality naman talaga yung Honda Click sa ahonan. Wala kang masasabi. Kahit nga wala kang buwele, wag mo lang bibiglain yung throttle mo, no? So sa akin, hindi ko alam sa ibang unit ng Click, kasi pag binigla mo yun sa akin is parang may delay siya. Pero sa ibang unit siguro pag yung matataas yung mga RPM is siguro pwede yung biglain. Yung ito kasi binibeluhan pa parang pinapaangat pa yung belt.
So kailangan ko na talaga sigurong magpalit ng center spring, or kung may pera isang buong panggilid na, no? Hindi naman na ako nakamasada. So siguro pwede na ako mag-upgrade ng panggilid. Pero bago ang lahat, unahin ko muna yung gulong, guys. Kasi yung gulong natin is calvocalis na. So anytime pwede na siyang pumutok. So hindi pa naman kita yung fly, di ba yung guhit-guhit, hindi pa kita. Pero manipis na talaga siya. May thread pa naman, kaso siguro 1mm na lang yun. Pero halata mo talagang kalbo na. So delikado naman. Tsaka itong unahan natin, nung nakalbo siya, nagbako-bako. I mean na ganon-ganon yung style ng gulong. Kaya kapag ka mabagal ang takbo mo, ramdam mong parang nagba-vibrate yung unahan. Kasi nga hindi ganon kapantay yung gulong. Ay stock pa to ha, Federal. Ang tinakbo na natin ay 15,533. Pero ngayon pa lang napudpod yung ating stock na gulong. Ang gara ng panahon dito sa Cavite, guys, kanina maulan, pagbalik ko ang init naman. Grabe. So lang mga kawasak, no? Kung sa ahonan at ahonan lang din naman is okay na okay tong ating click na 125. Kahit hindi pa man to nare-remap dati, or kung ano-anong ginagawa sa CVT, is ayos naman to sa ahonan. So wala akong masasabi ha. Sa parang namang almost lahat ng scooter is okay naman sa ahon. Wag lang talaga yung overloading. Silang mga kasak, ano, ride safe always, peace.